Bay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Tabasyong rescue ngayong gabi. Tagay kami. Just relax, babe. Calm down. Ayon sa MMDA, tinatayang aabot sa 44 na aksidente sa motorsiklo kada araw ang naitala sa Metro Manila noong isang taon. Ano nga bang dahilan ng mga ganitong uri na aksidente? At ano nga ba ang maaari mong gawin sakaling maharap sa ganitong uri ng peligro? Pwede may dumating po tayong dalawang pasyente, mga around 11 po ngayong gabi. May driver po ng motorsiklo, saka po yung back rider o yung angkas po. Sa pagkakakwento po kasi nila, tinamaan po directly yung parehas na binti nila. At the same time, tumilapon po sila. Almost every duty talaga may natatanggap kami mga vehicular accident na sanhi ay nakasakay ang pasyente sa motorsiklo. Marami ding mga self-accident o yung mga natudulas yung motor or lasing yung driver. Inabot po kami nung nung taxi na galing Tandansora, ma'am. Kasi yun po, ma'am, pagka abot sa amin, bali po yung tumama sa amin sa mga binti namin, yung bumper po ng taxi. Bali po ako po na naitapon po, saka yung kasamahan ko po naitapon po. Dito. Yan sa mga panggaan. Yan. Tapos yung tao, dito tumalsik. Yung isa dito na. Ito yung yung dugo nung nabiyak yung tuhod. Tumawag kaagad ako sa ESTO para makapagpadala ng rescue at traffic investigator. So sa initial na investigation ko, lumalabas, yung motorsiklo, parang nabiting the red light siya, parang may hinahabol sila. So stop na sila, supposedly, tumuloy, ay nagkataon na go na yung galing Tandansora. Sinabi sa amin nung driver ng motor na sila ay may iniwasan na jeep. Nagkataon naman na pag-iwas nila, mayroon ng taxi doon. So, doon po sila pumunta. Nagulat na lang ako nung biglang may kumat sa akin sa unahan. Ang tuloy ng takbo nila, baka mga nasa 70, 60 ang takbo ng motor nila. Kung sa motor, matuli na yon, sobrang tuli nun. Kaya nagulat na lang ako na nandun na sila sa unahan ko. Parang naghalong awa at saka galit dahil hindi ko rin makuha na parang binalasubas pa ako eh. Parang ako pa yung... Siyempre, pag may nasaktan, ako pa yung mapupuresyo nun. Alam kong kasi matagal lang taxi driver. Papasok kami ng trabaho kasi ang pasok namin is 9 o'clock umaga. Kasi kanina pang umaga nangyari. Tapos, pagdating dun sa traffic light, may natira pang seconds, hinabol namin para makatawid kami. Yung hinabol namin, hindi namin alam na may bigla lang palang sumunggab na taxi. Ayun, talagang tumbok sa paa namin. Kaya naitalapan kami doon sa gilid. So sa first assessment natin, wala. And wala po kami na-elicit sa history na nakainom sila.
Yung driver kasi may bali po siya sa kanyang kanang binti. May sugat din po siya sa binti. Yung nagkaroon din po siya ng sugat sa kamay. Mas malala yung tama ng angkas. Bukod dun sa may bali siya sa gitna nung kanyang binti. May sugat din po kasi siya doon sa may tuhod po niya. Yung sugat pong sa tuhod na yun ay kinakailangan na maoperahan upang malinis at ma-explore yung sugat. Kung hindi nalinis mabuti ang sugat na natamo niya, ang infection ay maaaring magdulot ng pagkalumpo o maaaring pagkawala ng kanyang binti at pwedeng kumalat din ang infection sa kanyang katawan. Kanina pong umaga may tumawag na MMDA sa bahay. Sinabi sa akin na puntahan ko nga daw sa East Avenue dahil na-aksidente yung kuya niya. Ayaw ko talagang magmotor siya dahil alam ko po ang disgrasya talaga sa panahon na yun. Kaya lang kagustuhan niya po yan na bumili ng motor niya para lang daw makatipid siya sa gasolina dahil mas tipid siya pag nagmumotor siya. Sa mga type ng bali na kagaya ng natamo nung driver at nung back rider ay tinatry muna namin simentuhin. Sa itsura po kasi nung bali niya, medyo durog po kasi yung buto. So, dun sa may fracture site, so mas better if malagyan to ng implant sa loob. Ako ma-operahan naman po agad at kung di man po magkakaroon ng problema ng operasyon, makakalakad din naman po sila. Itong papel kong hawak, ito po yung kanilang ginawang kasunduan bilang kanilang napag-usapan na pansamantala, yung kaso ay mananatili munang pending. Kung sakali po, dun sa kanilang napagkasunduan, no, na tinatawag natin extrajudicial settlement, wala silang natupad, ay yung pulis po ay magsasampa ho ng kaso kung magsasampa ng kaso itong ating mga complainant. Angkas na kasi ako, sir, eh. Noon pa yan talaga, takot ako ng motor, eh. Pag magbiyahe, kasi kapitbahay ko lang yun ng nadisgrasya rin, magbigay lang ako niya ng panggasolina para makasakay lang ko ng motor kasi parehas kami ng trabaho. Kaya medyo naka-discount ako sa pamasahe ko. Mag-iingat, tapos may safety sa katawan gaya ng helmet. Kasi kung hindi ako naka-helmet, baka tigok na siguro ako. Malaking tulong talagang naging helmet ka. Talaga makagalaw-galaw na ako. Malaki ang improvement na naramdaman ko ngayon. Pwede na to sa operahan uli. Yung paglalagay ng bakal, yun lang. Ganun pa rin, ma'am, yung sakit, ma'am, kasi gawa nga na hanggang ngayon, di pa rin po, ma'am, na operahan, ma'am. Iniiniman lang ngayon, ma'am, ng mga gamot na pampawala, ma'am, ng sakit. Hindi ko alam kung ilang buwan siyang hindi makakapasok. Ay 4 yung bata, wala rin akong trabaho. Tapos, nagkagatas pa yung bunso. Tapos babalik pa siya sa 30. Hindi pa namin alam kung magkano yung gagastusin dun sa ilalagay sa kanya. Hindi pa namin alam. Titext kami sa kanila, hindi naman nagre-reply. Ma'am, pag naaalala ko, ma'am, sa tuwing nagising po sa umaga, andun po yung pagsisisi. Inaasala kahit pa paano. Nandun po yung laging iniisip na disgrasya na paulit-ulit sana isipin na laging mag-ingat. Kasi sa ngayon po, hirap na hirap din po. Yung dati pong ginagawa na normal po ngayon, hindi pong magawa. Alos iaasa mo po sa mga kapatid mo. Kaya kung naisip ko, ma'am, sana kung pwede lang ibalik. Doon po talaga yung pagsisisi po. Grabe talaga yung nangyari kasi sa amin, ma'am, eh. Baka hindi na rin po ako siguro magmotor, ma'am. Ano ang gagawin mo kung sa isang iglap ay babangga na ang motorsiklo na minamaneho mo? Paano makakaiwas sa mas malalang peligro? Kadalasan, pag dumarating yung emergency situation, initial reaction, nagbe-brake sa unahan lamang, tapos iniiwas. So mali ito, nagkakaroon ng imbalance. So tuluyang sumesemplang ang isang rider. Kailangan i-apply ang proper braking. At ang proper braking ay ang paggamit ng both brakes, ang front brake tsaka yung
rear brake. After ng applying both brakes, of course, dapat stable tayo sa manibela. Dapat straight lang ang manibela. And lean back tayo ng konti para yung weight ng ating katawan ay mapunta sa likod for proper braking effectiveness. Habang bumabay po siya rin sa may gilid ng island, may patong maliit. Ngayon, not balance. Buti na nga lang, walang sakay na sa kasunod. Sir, positive, no split, sir? No split, positive. Ngayon ang araw